At nasa linya ng komunikasyon natin, walang iba kundi ang kilalang cardiologist at public health advocate, si Dr. Tony Liachon. Good morning, Doc, at welcome sa Damdaming Bayan. Minus muna sila kay Deo Macalma. Ito po si Romel Fertes. Good morning, Doc. At kasama ko si Sister Elaine Apit. Magandang umaga sa iyo, Romel, at sa lahat na nakikinig sa inyo at sa iyo, Elaine. Magandang umaga po sa inyong lahat at sana okay po ang ating mga kababayan, maging dun po sa mga taga Bicol at sa mga nagsasuffer ng flu at maraming sakit, talaga naman pong sa last quarter and nagro-roll over ng Enero, December, maging infection or non-communicable diseases. So, yun po ang nakikita natin. At magandang talakayin kasi ang iniisip lang natin pagka panahon ng Kapaskuhan, atake sa puso, stroke, diabetes na lumalala, may kaakibat na problema tungkol ho dito, yung tinatawag ng communicable disease. So siguro, umpisahan natin kung ano yung tanong niyo, then sasagutin ko sa inyo on a broad yung preamble, and then punta tayo sa symptomatology, anong cause, anong pwede natin gawin. Okay. Sa bilang tao na mag-isa lang na walang tulong muna medical care, yun ho ang importante. Okay? Now, okay. First question on my end, Doc Tony. Meron bang sapat na batayan para maalarma or mabahalang ang publiko laban dito sa pagtaas ng kaso ng super flu? Well, may sapat na batayan. Kasi pagka ang Department of Health nag-issue yan ng advisory, isa national concern. Number two, narinig ko yung mga expert katulad na Dr. Solante, Dr. Maricar Limpin. At maging ako, magsasabi na hindi pangkaraniwan ho itong problema. Kasi nafe-feel ko bilang doktor, sa dami na nagkukonsulta sa iyo by text or na-admit into the hospital because of pneumonia. And karaniwan, itong mga ganitong mga pasyente ay merong comorbid condition. At pagpasok ng hospital, sila ay may complication, pneumonia, or may tubig sa baga, or yung datihan nilang sakit ay biglang lumalala. Yung kunyari, meron kang stable na heart disease. Suddenly, biglang pumapangit at na-ICU ka. So, ang basa ko po ay tumaas po ang na-admit sa pneumonia. Siguro nag-uumpisa sila dito sa super flu na ito, yung subclad K variant or H3N2 or whatever flu, influenza. Kasi marami hong subtypes pero to super flu, medyo mabigat to itong variant na to kasi maaaring hindi makover ng dating mga bakuna. Opo. So, ganito ang scenario po niyan. May bago tayong luma na siya, kaya lang mas nagkaroon ng mutation. Yung ordinary yung flu, natatamaan kayo, pwede lang sa ordinary bed rest, ordinary hydration, 3 days, 5 days, okay ka na. Ito hindi tatagal yung inyong flu na mga 1 week, 2 weeks, at mangangailangan ka pa ng consultation sa primary care physician or pulmonologist or internist. Tapos mag-oral antibiotics ka pa kasi nagkakaroon ng superimposed bacterial infection. And ang kalakip kasi niyan, ayaw na natin kasi mag-mask kasi panahon ng COVID, ayaw na natin Gusto na nating iwanan siya. Yung mga cough etiquette, yung pag-alcohol, yung social distancing, ayaw na natin because of the stigma brought by the COVID. Pero dapat nating isipin, ang infection ho, throughout history, ang nag-umpisa yan 100 years ago, 1912, yung Spanish flu influenza, itong COVID, at marami pang mga viruses na nagkokos ng global pandemic ng mundo
Usually, virus, kung tatandaan natin. Hindi na, araw-araw naman na may namamatay sa sakit sa puso, stroke, which is already an epidemic. Pero, itong virus, they keep on mutation, nagme-mutate sila. Tapos tayo, bumababa yung ating ignorance, tumataas ang ignorance natin or hindi tayo aware. Tapos, yung pag-iingat natin bumababa. Tapos, yung access to medical care natin ay bumababa. Kasi ito, ang problema natin ito, kung mahihirap o yung mga pasyente walang access to medical care, wala ka HMO, paano yun? Yun ang problema natin. Ang antibiotic din, after magka-flu ka, you will need a prescription pa rin, di ba? So these are things na social medicine ang dinidiscuss ko rito aside from the self-care. And these are the factors contributing, Romel, Elaine, to the situation. So having said that, Doc, kailangan ba pagka ang isang pasyente ay nagpositibo sa super flu, need ba niya na magpa-confine right away sa halip na sa bahay lang magpagaling? Ganun po ba, Doc? Very good question. Kasi usually, ang flu, hindi naman natin siya nakukuha kasi kailangan may respiratory panel. Tapos, yun yung tinetest ka. Tapos doon mo na malalaman kung anong klase. Pero lahat naman ng flu, initially, wala namang ibibigay. Kaya lang, nawala kasi yung Tamiflu Oseltamivir. Yan yung binibigay within the, 48 hours. So dapat siguro kung nakikinig si Secretary Herbosa, yung supply po ng oral antiviral, yung Oseltamivir, makipag-usap sila sa mga supplier. Kasi yan lang ang pwedeng magpahinto kahit ano ng symptoms. Ang bakuna, kung hindi ka nabakunahan, or kahit nabakunahan ka, kailangan magpabakuna ka muli. Kasi according to Dr. Solante, at saka infectious disease na naniniwala ko, since mutation to, you might need a new vaccine na lalabas Pebrero or Marso. Pero kung yung dati yung bakuna, wala kayo, magpabakuna kayo. Kasi para naman protektado kayo for the ordinary flu, influenza A. Ito subclad K na variant ng H3N2. Again, flu ito, the maraming variant. Pero maari yung dati yung bakuna may not be effective anymore. So in that sense, how do you protect yourself? Self-care. So magmamask ka, magmamaso kayo, mag-alcohol kayo, magso-social distancing kayo in areas na hindi mo alam kung bakunado ang tao, maraming kumpul-kumpul ng tao, let's say sa transportation or sa simbahan. Sa mga crowded areas, Doc. O sa mall. Yan. Kung hindi kayo protektado doon, kailangan gawin yun. At magpabakuna muna po kayo. At kung lumala, kunyari, 7 days hindi kayo gumagaling, ay pumunta kayo sa medical doctor kasi mangailangan kayo ng antibiotics. At baka mamaya, kasi ito walang pinipili Ngayon kahit di ba, comorbid condition, sabi natin, kung diabetes or hypertension. Lagot siya mga yan. Kasi usually, lalanding sa hospital yan or sa ICU. Kung may pneumonia ka. Pero yung ordinary na tao, na bata, na walang comorbid, matindi rin po. Hindi nakakapasok 1 week, 2 weeks. Kasi according to the literature, matagal ho ang pagbabalik. Usually, mga 2 weeks o 3 weeks. Meron ka pa rin problema. So, you need really to do tests. Let's say, CBC, chest x-ray, yung respiratory panel So, ang bottom line, hindi naman natin kailangan ng respiratory panel kasi sa hospital yun at pahal yun. Is the usual CBC, chest x-ray, and then protection sa sarili natin. Kung nagdilaw ang plema or verde, kailangan natin ng antibiotics. Okay. Elaine? Pero Doc, sa kabila po ng nabanggit natin, medyo tumataas nga po yung cases at may possibility na yung vaccine ay yung mga bakuna natin before ay hindi effective dito sa super flu na to ngayon. Doc, dapat bang mabahala yung publiko sa ganitong kaso na pagdami ng tinatamaan ng super flu? Kasi Doc Tony, ako personal experience ko nitong past 1 week ago yata, ang sakit sa lalamunan every time nagigising ako sa umaga. Tapos, hindi nawawala basta-basta yung sipon at ubo.
Oo. Ako naman, lagi naman ako worst case scenario. Hindi ako alarmist. My role is to teach, to inform, to teach, to heal, at to lead. Magturo, manggamot, at maging leader. So, hindi ko naman gustong i-minimize ang sakit ninyo. Kasi iba't iba tayo ng level of immunity. At pag hindi natin naman inalagaan ang sarili natin, ang problema, hindi ka naman makakapasok. Pag di ka nakapasok, wala kang kikitain. Yes. Mahirap yun. And the same body that you are using and you have to protect is the same body that you are using for work. So therefore, mag-self-care tayo dun sa item na yun. So I encourage everyone to wear face mask. Okay. I encourage everyone na maghugas ng kamay at mag-social distancing. Until such time, sinabi ng Department of Health na bumababa na itong kaso. Until such time na dumating yung bakuna na sinasabi ni Dr. Solante. So, 1/4 lang naman yun eh. Ngayon, kung ayaw nyo mag-mask, edi okay lang naman yun. Choice naman nyo po yun eh. Pero ako, I would encourage everyone to wear face mask muna. To protect yourself. Kasi if you protect yourself, you protect your family. Yes. Yes. Ganun Right. po yun eh. You protect yourself, you protect your family, and you protect the people around you. Sa workplace, kung pumasok ka, may ubo ka, Yes. huwag ka nang pumasok. Kasi pag air condition yun, yung buong building, magkakaroon ng problema. Or kaya, hindi magandang pakiramdam mo, as a sign of courtesy and respect to other people, huwag yung gagawin po yun. Kasi magkakalatan ng magkakalat at maaring hindi kasing bangis ng panahon ng COVID. But hindi naman ang pinag-uusapan lang mortality, morbidity. Ibig sabihin nun, hindi ka mamamatay, pero delikado ka pa rin. And may impact siya sa family, sa work, sa ating pangkalahatan, sa turismo. Kung tumaas ho ito, di sasabihin, may epidemic dun. So dapat, we have to take that particular posture of being careful and vigilant, not to underestimate the problem, but at the same time, looking forward on how to correct this eventually. Ang best niyan, hygiene. Face mask pa rin at the end of the day. Oh, Doc, So, go ahead. may reiterate lang po kami dito sa News Center. Doc, tumaas po yung pneumonia dahil po dito sa super flu. Tama po ba yung pagkakaintindi namin? Tama po. Tama po yun. Maraming admission. Kaya isa rin sa hinihiling ko sa ating secretary at sa DOH, lahat ng tala ng mga hospital sa private, maging sa government, magkaroon po kayo ng reporting every day so that malaman natin kung tumataas. At makita din natin which areas of the country ang Tama. meron so that they can protect. So, inire-report naman yan admissions, consultation, para malaman ng mga kababayan natin kung dumadami. Kasi kung hindi natin gagawin ho yan, hindi natin malalaman kung gumaganda ang pakiramdam or hindi. So that we can deploy the adequate medical care dun sa iba, and we can issue public advisory dun sa mga ibang walang access to medical care. Okay. Ako, last question na may part, Doc Tony. Kung halimbawa, nagkaroon ka ng super flu at gumaling ka dahil sa tamang medication, ito po ba ay garantiya na hindi ka na magkakaroon ng super flu? Ay, hindi po, kasi maraming okay. variant Maraming variant, Romel You can have other virus pa rin So, habang nandito pa tayo nag-umpisa kasi ito December hanggang January, February. Habang malamig pa ang hanging amihan, dyan mas madalas ang viral infection. So, I would say, wag muna nyo ibaba ang guard ninyo. Ayun. Ang gawin nyo, magpabakuna kayo ng ordinary para pag dumating yung isa, pabakuna po kayo uli. Wala namang masama po doon. At the meantime, mag-mask muna kayo, mag-hygiene muna kayo to protect yourself. Yun muna po ang dapat natin gawin. Particularly those with decreased immune status, sabi nga ni Elaine, and those with hypertension, diabetes, heart disease, asthma, or cancer, or nagda-dialysis, kayo po dapat mag-ingat kasi konti lang po kayong sakit dito. You can land in the hospital. And mahal nga yung hospital. Mahirap po hospital at this time of the year. Opo. Okay. Maraming salamat, Thank you, Doc Tony Doc. Liachon. Dami Napakaraming nating natutunan. Oo, at least ngayon alam na natin kung ano itong super flu na ito. Good morning, Doc Tony Liachon, at maraming salamat po. Thank you, Doc. Maraming salamat po.
Ayan, ang inyo pong napakinggan, walang iba kundi ang isa sa mga kilalang public health expert, isang kilalang cardiologist, si Doc Tony Liachon.